Pagpapatuloy natin yung ating pag-aaral, Matthew chapter 6. At ang ating tinitingnan ay yung iba't ibang mga, although hindi lahat ng Christian discipline ay madidiscuss dito, pero ito na yung mga major, okay, main. Katulad ng pagbibigay. So, expected po sa atin bilang mga Kristiyano ang mapagbigay. Isang ina niya dyan. And of course, expected din sa atin bilang mga Kristiyano ang mapapanalanginin. And-expect sa atin ng Panginoon ang mga bagay na yan. Now, merong isa na di ko sure kung ito ay nangyayari pa. Pero alam ko may mga churches na gumagawa pa na ito. Pero nung ako ay bagong Kristiyano, kailan lang yun? Ang bago-bagong Kristiyano, kasi marami siguro na rin nasa Linda. Doon sa Sindalan, nagpa-fasting kami doon. Hindi naman siya halos 24 hours or sometimes ay isang meal ni skip. Fasting, pero hindi lang basta fasting. May kalakip yan na prayer palagi. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung prayer and fasting. Okay? So, let's pray siguro. Pag-usapan ng mga leaders natin na sa bawat ministries ay may fasting din paminsan-minsan. Okay? Ang tanong ay, ano ba yung fasting? Ano ba yung fasting? Or sino ba yung nagpa-fasting sa atin? Ako na yung nakataas ang kamay. Ibang fasting po yun. Okay. Anyway, ang fasting po ay ang intentional na pagliban sa pagkain. So, yung original na Greek word dito is yung intentional na lumiban ka sa meal. Ibig sabihin yung zero meal talaga. Kasi sometimes may magsasabi na, ay fasting ako ngayon sa karne, kaya vegetable diet. Yan. Ay fasting muna ako sa mga prutas muna, mga muna fruit. Hindi po yun yung original na meaning ng fasting. Ang fasting is talagang walang meal. Anything. Yan. Yan yung fasting. And ang pagpa-fasting is for a certain period or for a certain meal. Kung kaya nyo mag-skip ng isang meal, let's say tanghalian, ganyan, basta wag breakfast. Kasi naka-fast na kayo the whole night. Diba? Kaya nga siya breakfast eh. Kasi break mo yung iyong fast. Maliban na lang kung midnight kumakain ka pa. Yung bang igising ka ganyan tapos magbubukas ka ng kaldero. Okay? So, hindi ka nag-break ng fast nun. Is yung umaga, pagkain mo sa umaga, almusal, just another meal. Pero, kung ang last na kain mo is mga 6 p.m., diba, kagabi, or 7 p.m., and then after that, wala nang meal, and then breakfast is really breakfast, literal na breakfast. Okay. Kasi lumiliban ka sa pagkain. Pwedeng 24 hours, kaya. In other words, ay pwede mong i-settle sa iyong sarili. Decision mo yan. Walang pwedeng magdikta sa iyo. Pero pwede tayong mag-declare ng fast dito sa church. Halimbawa, sinabi ko na, okay, fasting tayo. Pero dapat mag-gather tayo dito sa church because may kasamang prayer po dapat yun. Okay? Or kung hindi ka man makapunta sa church, magkakaroon ka ng commitment na kahit nandun ka sa bahay ay nagpe-pray ka. Di ko ba? Yan. Pwedeng 24 hours. Pero walang kinukuman sa scripture na mag-fast tayo for a certain period. Kasi sometimes marinig mo, nag-fasting siya 40 days. Sige nga, sinong mga kaya dito ng 40 days na fasting? Meron?
Nako. Ewan ko na anong mangyayari sa iyong katawan, sa iyong isipan. Okay, kung hindi ka kumain ng 40 days. Pero kung talagang decided ka, kung talagang willing ka, at talagang didesisyonan mo yan sa iyong sarili, sa tingin ko hindi imposible. Kaya. Ang Panginoong Yesus nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. Nakayanan niya kasi talagang i-deny niya itong self na ito, itong sarili. Di ba kaya siya nag-fasting is para malaman kung itong katawang tao na to ay kaya niyang i-contain yung deity ng ating Panginoong Yesus. Nakaya ba? Nakaya kasi pinakitaan siya ng diablo ng pagkain pero hindi niya grinaw. So in other words ay kaya. But huwag niyo pong i-attempt kung halimbawa nanggagaya ka lang or baka may nagsabi lang sa iyo. Baka, pinilit kasi ako ni Pastor. Hindi. Dapat willing ka in your own accord. Gagawin mo yon. Okay? Usually, nagpa-fasting sa panahon ngayon, nagpa-fasting tayo for dietary purposes. Di ba kung magpapa-check up, ano ba yan? Tawag doon yung pwedeng over or pwedeng yung blood lang siguro, blood. Yung blood. Magpa-fasting ka ng ilang hours? 2 hours. Oo. Pag complete blood, CPC, 8 to 10 hours, di ba? Kasi pag sasabihin ng doktor, pagdating ng 6 o'clock, huwag ka nang kakain. So, yun. Siguro, kasi for the purpose ng cleansing. Cleansing yan. Purpose ng cleansing, dieting. So, titingnan natin, ano ba yung mga purpose ng fasting naman sa ating mga Christians, believers. But take note again na sinabi diyan kapag. Okay? Hindi siya kung. Okay? Sa English is when you fast. Sabi niya, hindi siya if you fast. Okay? Hindi siya if. Dahil expected na rin, take note, expected na rin sa mga disciples, expected na rin sa atin na magkaayon tayo. Magliliban tayo sa pagkain. So, sa scripture, makikita natin yung iba't ibang purposes ng fasting. Pero ito ay bahagi ng discipline natin bilang mga mananampalataya. Discipline in what? Discipline para dun sa denying of the self, di ba? And sa tinatawag natin na self-control. Okay. Sa self-control, ano ba kinokontrol mo doon? Yung self, syempre. Kaya nga self-control. Kukontrolin mo yung mga hilig nito. Yung mga gustong-gusto neto, kukontrolin mo yan. At hindi pwede sa iyong sarili lang. Kasi may mga tao na, di ba tayo, di ba? Siguro, ginawa na rin naman natin yun na in our own self, ay may mga bagay na gusto nating pigilin. Siguro napipigil yan for a while, pero babalik din. Kasi sarili eh. Pero kung ito ay may kasamang panalangin at hinihingi natin ang gabay ng Panginoon, sa tingin ko naman walang imposible. So, it's a way of sharing na tayo ay nakadepende sa Diyos at sa Diyos lamang. God and God alone. At ang strength natin, siyempre manghihina itong physical, let's say 1 week kang nag-fast. Pwede naman yun. Pwede 1 week na mag-fast. Ang strength ay manggagaling sa Diyos. Siya ang magbibigay sa inyo ng lakas. Okay. Ang fasting also ay is a way of focusing totally sa Diyos.
focusing especially in times na naghahanap ka ng guidance o kaya ay tulong. No? Showing, ang pagfafast ay showing that you really are in earnest. Ano kasi yung Tagalog ng earnest? Nasa masusi, tama ba yan? Yung masusi kang nagsisik sa Kanya. Yung time team. Okay? Time team kang nagsisik sa Kanya. At yung fasting din is a way para express mo ang iyong sorrow o kaya ay deep repentance sa iyong mga nagagawang pagkakasala or sa ating mga nagagawang pagkakasala. Okay. Nagpa-fast ka para ipakita yung sorrow mo doon. Ang tanong is, pwede ba yung pag-fast ay solo mo lang or pwede rin sa group? I think pwede rin sa group. Okay. So, titingnan natin mamaya, which is, alin ba yung tamang pag-ayon mo, attitude sa pag-ayon. Kasi wala man talagang rule kung paano mag-fast. Wala talagang rule. Pero yung attitude mo to do yung fasting, yun ang ating titingnan. So, ang pag-ayon no, ay kusang loob na pagliban sa pagkain, sinabi ko na kanina. Sa loob ng itatakda mong oras o araw. At ito ay para mabigyan ng importansya ang mga bagay na spiritual. Okay? So, sa ating modernong panahon ngayon, sometimes inisip natin yung pagliban lamang ng pagkain. Tama po? Pero, sa ating, ulitin ko, sa ating modernong panahon ngayon, pwede rin tayong magkaroon ng fast. Kasi ang fast ay pag-abstain. Tama po ba? Pag-abstain. Pag-fast saan? Sa mga gustong-gusto ng katawan mo, katulad ng mga gadgets. Sino dito ang paggising sa umaga? Ako yun. Paggising sa umaga, cellphone. Bago matulog, cellphone. Pagbitin ng cellphone, TV. Ako rin. Ako na. Gadget, cellphone, TV, Facebook, okay, Instagram, YouTube, lahat ng mga social media platform. Hindi ka maubusan yan. Wala pa dyan yung Telegram at saka ano pa. Pwede kang mag-fast sa mga gadgets na yun for a period of time. Pwede yung sabihin mo, sa araw na ito, Sabado, hindi mo na ako mag-cellphone, hindi mo na ako nanonood. Actually, wala nang nanonood ng TV ngayon. Di po ba? Meron pa, pero YouTube. Hindi na yung mga channel na alibay. Pwede tayo mag-fast doon. Halimbawa sa mga favorite mo na mga buwan, gaming. Diba? Pwede kang mag-fast sa games, pag-gaming. Kasi i-deny mo nga itong sarili nito. So, hindi lang natin binibigyan. Ito ay para supilin ang mga hilig ng katawan natin at bigyan naman ng halaga ang spiritual na mga bagay. Okay?